Nasa loob ngayon ng freshman reporting venue ang mga bagong estudyante ng Magic University. Sinabihan ng dalawang miyembro ng Martial Arts Society ang lahat ng mga freshmen na kailangan daw ng mga itong magpunta sa Administration Building pagkatapos ng 2 oras. Ang lahat nga raw na huling makakarating ay makakatanggap ng naaayong parusa. Tinanong ng isang estudyante ang dalawa niyang seniors kung magkakaroon ba raw sila ng oryentasyon. Nagkatinginan naman ang dalawang miyembro ng Martial Arts Society sa naging tanong ng lalaking estudyante. Ngumiti sila at sinabi na isa nga lang daw itong oryentasyon, hindi na muna nila ipinaalam kung ano talaga ang dahilan kung bakit kailangan ng mga itong magtipon. Nagtipon-tipon na ang lahat ng mga freshman students sa harap ng Administration Building. Nakatayo sa itaas ng hagdan ang mga miyembro ng Martial Arts Society na pinamumunuan ni Fang Ping. Agad na nakilala ng mga baguhang estudyante ang ating bida, ito nga raw si Fang Ping na siyang pinakamalakas na rank 3 martial artist sa ranking ng kanilang bansa. Binanggit ng isang estudyante na mukhang nag-breakthrough na nga raw sa rank 4 ang ating bida kaya nawala na ang pangalan nito sa leaderboard ng mga rank 3. Marahil ay hindi pa lang daw sapat ang lakas nito kaya wala pa ito sa ranking ng mga rank 4 martial artist. Nagsalita si Fang Ping at sinabihan ang lahat ng mga freshman students nang magsitahimik raw ang mga ito. Agad namang tumigil sa pag-uusap at pagsasalita ang lahat ng mga estudyante noong marinig nila ang sinabi ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na napakasarap daw pala nito sa pakiramdam, ngayon nga raw ay naranasan na niyang magsalita sa harap ng napakaraming estudyante gaya ng ginagawa ng kanilang dean at principal. Inutusan ni Fang Ping si Zhao Lei nang simulan na raw nito ang pagtawag sa pangalan ng lahat ng mga estudyante. Nainis si Zhao Lei sa ipinapagawa sa kanya ng ating bida, naisip niya na wala nga raw siyang dalang mic at nasa 2,000 nga raw ang bilang ng kanilang mga freshman students. Labag man sa kanyang kalooban pero wala nang nagawa si Zhao Lei kundi gampanan ang tungkulin niya bilang miyembro ng Martial Arts Society. Sinabihan ni Zhao Lei ang lahat ng mga estudyante nang kailangan daw ng mga itong sumagot ng present kapag natawag na ang pangalan ng mga ito. Si Tang Wen ang unang estudyante na tinawag ni Zhao Lei. Ipinaliwanag ni Chen Yangxi sa ating bida na naaayon daw sa lakas ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng mga freshman students. Si Tang Wen nga raw ang pinakamalakas sa mga baguhang estudyante, nakapag-Boneforge na nga raw ito ng 2 beses at isa na rin itong rank 1 martial artist. Napansin ni Fang Ping ang pamilyar na apelyido ng nabanggit na estudyante. Sunod naman na tinawag ni Zhao Lei ang pangalan ng gwapong si Gu Longfei. Pinaliwanag ni Chen Yangxi na si Gu Longfei nga raw ang pinakasikat sa mga babae nilang estudyante. Sinabi ni Fang Ping na kapag nga raw gwapo ang isang lalaki ay malamang masama ang ugali nito o kaya naman ay wala itong kakwenta-kwentang tao. Sunod naman na tinawag ni Zhao Lei ang pangalan ni Luo Sheng. Napansin ni Fang Ping na mas gwapo siya kay Luo Sheng kaya hindi na niya ito pinuna, sinabi pa niya na mukhang malaki nga raw ang potensyal ng estudyanteng ito. Pinaliwanag ni Chen Yangxi na ito man daw ang pangatlo sa listahan pero hindi nga raw yun nangangahulugan na mas mahina ito kaysa sa dalawang nauna. Naisip ni na Fu Changding at Ye Qing na mukhang nahahawa na nga raw si Chen Yangxi sa ating bida. Umabot ng 2 oras bago natapos ni Zhao Lei ang pagtawag sa lahat ng pangalan ng mga freshman students. Nagtatanong na ang ibang mga estudyante kung bakit wala pa rin daw doon ang mga teaching advisors ng Magic University. Nagrereklamo na rin ang iba na hindi pa nga raw nila naaayos ang mga gamit nila sa kanilang kwarto. Sumenyas si Fang Ping at sinabihan ang lahat ng mga estudyante na tumahimik daw ang mga ito. Nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang halos lahat ng mga estudyante at hindi pinansin ang sinabi ng ating bida. Sa pagkakataong ito ay nilakasan na ni Fang Ping ang kanyang boses at tinawag ang disciplinary department ng kanilang samahan. Kung sino man daw sa mga estudyante ang mahuhuli ng mga ito ay agad na paalisin sa kanilang universidad. Agad na tumahimik ang lahat ng mga estudyante sa pangamba na baka tutuhanin ng ating bida ang mga sinasabi nito. Natuwa si Fang Ping sa mabilis na pagsunod ng mga estudyante, hindi na nga raw nakakapagtaka kung bakit halos lahat ay gustong maging boss, napakasarap nga raw talaga nito sa pakiramdam. Pinaliwanag ng ating bida na sa kanila raw Magic University ay makakatanggap ng tig 50 academic points ang lahat ng freshmen, at sa pera ay nagkakahalaga ito ng 30,000 yuan.
Magagamit nga raw ng mga estudyante ang mga academic points sa pagbili ng mga pills at ng kung ano-ano pang resources na makakatulong sa mga ito para makapag-breakthrough sa rank 1. Tinanong ni Fang Ping si Ye Qing kung naisulat ba raw nito ang mga pangalan ng mga estudyante na nagrereklamo kanina. Itinango ni Ye Qing ang ulo nito para ipahiwatig na naisulat na niya nga raw ito. Sinabi ni Fang Ping na babawasan nga raw nila ng tig-10 academic points ang mga nakalistang estudyante. Sinimulan na ni Ye Qing ang pagbanggit sa mga isinulat niyang pangalan. Agad na nagreklamo ang mga estudyante na nakasama sa listahan. Iginiit nila na wala naman daw karapatan ang ating bida na bawasan ang mga matatanggap nilang academic points. Isa rin lang naman daw itong estudyante kaya ano nga raw ang karapatan nito na makialam sa kanilang lahat. Nagpakilala si Fang Ping at sinabi na siya raw ang presidente ng Martial Arts Society at sila raw ang namamahala sa mga estudyante ng kanilang universidad. Sinabihan niya ang mga reklamador na estudyante na ituloy lang daw ng mga ito ang pagrereklamo para mas malaki pang points ang mabawas niya sa mga ito. Sinabi ng ating bida na ang unang bagay raw na ituturo niya sa mga ito, ay ang nakadepende raw sa taglay nilang lakas kung hanggang saan ang kanilang mararating. Kailangan nga raw ng mga itong maging matino habang naroon ang mga ito sa Magic University at mag-focus lang sa pagpapalakas. Malamang nga raw ay nasabi na ng mga kakilala o kamag-anak ng mga ito ang ilan sa mga enrollment procedures ng kanilang universidad, pero lahat nga raw ng mga narinig ng mga ito ay wala ng saysay dahil bago na ngayon ang kanilang mga regulasyon. Sinabi ni Fang Ping na simula nga raw sa batch na ito, kapag hindi raw nakarating sa rank 1 ng sinumang estudyante bago matapos ang una nitong taon ay patatalsikin na nga raw ito sa kanilang universidad. Ang pangalawa naman ay kailangan na rin daw ng mga itong tumulong sa mga gawain ng kanilang logistics department habang nag-aaral at nagsasanay ang mga ito. At ang panghuli ay magbubuo raw sila ng isang elite class na naaayon sa freshman ranking. Ang top 100 students nga raw ng ranking ang magiging parte ng elite class at makakatanggap ang mga ito ng mas mataas na reward. Maaari rin daw hamunin ng ibang mga estudyante ang mga nasa ranking hanggang sa tumaas ang rank ng mga ito. Sinabi rin ng ating bida na kapag daw napalagay sa bottom 10 ranking ng 3 magkakasunod na buwan ang pangalan ng isang estudyante ay paaalisin na raw ito sa kanilang universidad. Ang school mission at loan system daw ng Magic University ay bukas sa lahat ng mga freshmen. Maraming araw ang mga itong oportunidad na makakuha ng mga resources na magagamit sa pagsasanay hanggat hindi ang mga ito magtatamad-tamaran. Binanggit din ng ating bida na hindi na raw ang mga ito basta-basta makakapili ng teaching advisor tulad ng dati. Simula nga raw ngayong taon ay magsasama-sama na sa isang malakihang klase ang mga hindi pa ganap na martial artist at makakapili lang ang mga ito ng teaching advisor kapag nakatungtong na ang mga ito sa rank 1. Naisip ng ating bida na matapos nga raw ang huling digmaan ay halos mayroon na lang silang 300 mid-rank teaching advisors, at halos lahat nga raw ng mga ito ay may mga hawak ng estudyante mula sa ibang year. Napakarami nga raw ng freshman students ngayong taon, kaya ganoon na nga lang daw ang magagawa nilang paraan para mabawasan man lang ang trabaho ng mga teaching advisors. Makatutulong rin daw ito para ma-pressure ang mga estudyante na agad na makapagpalakas. Sinabi ni Fang Ping na nabanggit na raw niya ang lahat ng mga bagong regulasyon ng kanilang universidad kaya bibigyan na lang niya ang mga ito ng paalala. Hindi nga raw maghihintay ang oras sa kahit na sino sa kanila kaya gamitin raw ng mga ito ang lahat ng mga makukuha ng mga itong oportunidad para makapagpalakas. Gusto niya nga raw na hindi ang mga ito magkaroon ng kahit na anong panghihinayang sa pananatili ng mga ito sa kanilang universidad. Sinabihan ni Fang Ping ang lahat ng mga estudyante nang kailangan naman daw ng mga itong magpunta sa Practical Combat Training Building at nang malaman na nila kung saang departamento ang mga ito mapapabilang. Nagulat ang mga bagong estudyante dahil ibang-iba na nga raw ang mga regulasyon ngayon kumpara sa kanilang mga narinig. Naisip ni Fu Changding na hindi niya nga raw mapigilang maawa sa mga freshmen ng batch na ito. Hindi pa nga raw ng mga ito nakikita ang mga teaching advisors ng Magic University pero pinapahirapan na agad ang mga ito ng mga senior students. Nagsalita si Fang Ping at sinabihan ang mga kasamahan niya sa Martial Arts Society na hindi raw ang mga ito dapat maging tamad. Hindi nga raw porket sila ang mga namumuno sa kanilang universidad ay sila ang laging pinakamalakas. Nakakahiya nga raw kapag sa bandang huli ay nalampasan pa sila ng mga freshman students. Pinayuhan ni Fang Ping ang kanyang mga kamiyembro na tumulad daw ang mga ito sa kanya.
Isa nga lang daw siyang freshman noong nakaraang taon pero ngayon nga raw ay siya na ang presidente ng kanilang martial arts society. Naisip ni Fu Changding na wag nga raw silang ikumpara ng ating bida sa nakakalula nitong pamantayan. Nasa loob na ngayon ng Practical Combat Training Building ang lahat ng mga freshman students. Sinabi ni Fang Ping na 60 nga lang daw ang bilang ng kanyang batch noong unang araw nila sa Magic University. Sa daming araw ngayon ng mga freshmen ay mukhang palakas ng araw ng palakas ang mga bagong estudyante, nakakamanghang araw ang mga susunod na henerasyon. Naisip ni Vice Dean Li Changseng na mukhang tuwang-tuwa nga raw ang ating bida na gumanap bilang school leader ng kanilang universidad. Binanggit ni Fang Ping kay Vice Dean Tang Feng na narinig nga raw niya na anak si Tang Wen ng isa sa kanilang mga teaching advisor. Iminumungkahi niya nga raw na wag itong ilagay sa School of Weaponry para maging patas ang kanilang pagpapasya. Nainis si Tang Feng at sinabihan ng ating bida na mukhang marami nga raw itong oras para intindihin ang mga ganoong bagay, bakit nga raw hindi na lang muna ito makipag-sparring sa kanya. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Tang Feng kung anak nga ba raw talaga nito si Tang Wen, sa liit nga raw nito ay mukhang nagmana ito sa kanyang ina. Sinabi rin ni Fang Ping na sisiguraduhin niya nga raw na tutulungan niya ito. Sinabihan ni Tang Feng ang ating bida nang papatayin niya nga raw ito kapag sinaktan nito ang kanyang anak. Napaisip si Fang Ping kung ano nga raw itong ipinaparatang sa kanya ni Vice Dean Tang Feng, wala naman daw siyang sinasabi na sasaktan niya ang anak nito. Binanggit ni Fang Ping kay Principal Wu Kuoshan na hindi pa nga raw nito naaaprubahan ang aplikasyon na kanyang isinumite tungkol sa pag-aalis ng ban kay Teaching Advisor Lu Fengro. Bukod nga raw sa mga Grandmaster ay isa rin ito sa mga main combatants ng kanilang universidad kaya sa tingin niya ay tama lang na pag-usapan nila ang pagtanggal sa ban nito. Sinabi ni Principal Wu Kuoshan na maaari na raw silang magpasya ngayon dahil naroon na rin naman ang lahat. Itaas na nga lang daw nila ang kanilang mga kamay kung sino ang sang-ayon sa pagtatanggal ng ban at kung sino ang hindi. Sinabi ni Fang Ping na hindi na raw nila kailangang magbutuhan sa ganoong paraan dahil naihanda na raw niya ang lahat. Ang mga sumasang-ayon nga raw ay maglalagay ng checkmark sa papel at X-mark naman daw sa mga hindi sumasang-ayon, ilagay na nga lang daw ng mga ito ang kani-kanilang boto sa loob ng ballot box. Naisip ni Vice Principal Huang Jing na talagang naghanda nga raw ang ating bida, sa ganoong paraan nga raw ay makakaboto na ng maayos ang lahat nang walang nararamdamang pressure. Napakaganda nga raw ng paraang ito lalo na't marami sa kanila ang nagnanais na magkaroon ng bagong Grandmaster ang kanilang universidad. Sinabi ni Fang Ping na sa 23 bumoto ay 16 daw ang sumasang-ayon na alisin na ang ban ni Advisor Lu Fengro. Tinanong din niya ang kanilang prinsipal kung gusto pa ba raw nitong tingnan kung tama ang kanyang bilang. Tumugon si Wu Kuoshan nang hindi na raw kailangan, tatanggalin na nga raw nila ang pagbabawal kay Lu Fengro. Binanggit din ni Wu Kuoshan sa ating bida na sa tingin niya raw ay hindi na kailangang umabot ng 3 buwan bago sila mag-alis ng mga freshman students, kung sino man daw ang mapalagay sa last 10 ng ranking ay agad na nga raw nilang patatalsikin. Tinanong ni Wang Jing si Wu Kuoshan kung hindi ba raw masyadong kalabisan ang iminumungkahi nito. Nagbibigay nga raw sila ng 3 buwan sa bawat estudyante para mapatunayan ng mga ito kung karapat-dapat ang mga itong manatili doon, hindi nga raw maaaring basta na lang nila ang mga itong tanggalin ng ganoong kabilis. Nagbigay rin ng kanya-kanyang opinyon ang iba pang mga teaching advisor, ang ilan sa mga ito ay sang-ayon sa iminungkahi ni Wu Kuoshan at ang karamihan sa mga ito ay kagaya naman ng pananaw ni Huang Jing. Naisip ni Fang Ping na kahit nga raw rank 8 Grandmaster na si Wu Kuoshan ay mukhang wala pa rin itong masyadong impluensya sa lahat, mas marami pa nga raw ang mga teaching advisor na pumanig kay Huang Jing. Dapat nga raw pala ay nagprinsipal na lang siya ng kanilang universidad imbis na nagpresidente ng Martial Arts Society. Tahimik na nag-aabang ang lahat ng mga freshman students sa isa sa mga palapag ng Practical Combat Training Building. Sinabihan ni Fang Ping ang lahat ng mga estudyante nang makinig daw ang mga ito. Kapag nagtulungan raw ang mga ito para talunin sina Tang Wen, Go Longfei at Luo Sheng ay makakatanggap nga raw ang mga ito ng tig-1 hanggang tig-10 points. Bukod nga raw doon ay magiging prioridad din ang mga mahuhusay na estudyante na makapili ng teacher sa mga rank 6 teaching advisors. Kapag hindi pa nga raw natalo ang 3 estudyante na kanyang binanggit sa loob ng kalahating oras ay makakatanggap naman daw ang 3 ito ng tig-100 points. Sinabihan ni Fang Ping ang lahat ng mga freshman students na magsisimula na raw ngayon ang laban.
Tinanong ni Tang Feng ang ating bida kung sino raw ang nagbigay dito ng otoridad na magpasya ng ganoon. Naisip niya na napakapangahas nga raw ng ating bida, naroon nga raw ang kanilang prinsipal at mga dean pero umaasta nga raw ito na parang ito ang boss ng lahat. Tinanong ni Fang Ping si Vice Dean Tang Feng kung hindi ba raw ito nababagot sa pamamaraan nila ng alokasyon ng departamento ng mga estudyante. Imbis nga raw na hayaan nila ang mga itong magtulungan ay dapat gumawa na lang agad sila ng isang wastong tunggalian. Binanggit ni Fang Ping ang nangyari noong nakaraang taon, kung hindi nga raw dahil sa kanya ay hindi rin agad makakarating sa pagiging rank 3 martial artist sina Zhao Lei at ang iba pa niyang mga kasabayan. Nakakuha nga raw siya agad noon ng maraming academic points kahit unang araw pa lang ng kanilang klase. Hindi pa nga raw niya napapasalamatan si Vice Principal Huang Jing sa oportunidad na ibinigay nito sa kanya. Sinabi ni Vice Principal Huang Jing na susundin nga raw nila ang plano ng ating bida. Bago pa nga lang daw sa kanilang universidad ang mga freshman students kaya dapat na raw agad ang mga itong makaranas ng kaunting training. Sinabihan ni Fang Ping si Vice Dean Tang Feng nang maupo na lang daw sila at manood. Wala naman daw itong dapat na ipangamba kay Tang Wen dahil ito naman daw ang pinakamalakas sa lahat ng mga freshman students. Dapat nga raw itong magtiwala sa kakayahan na taglay ng anak nito. Hinampas ni Tang Feng ang ating bida at sinabi na may katwiran nga raw ang mga nabanggit nito. Pero sinabi niya rin na dapat nga raw munang hingi ni Fang Ping ang opinyon nilang lahat bago ito gumawa ng mga ganoong desisyon. Sinabi ni Luo Yixuan na tama nga raw si Tang Feng. Dapat nga raw muna silang sabihan ni Fang Ping sa mga binabalak nitong gawin. Napaisip si Luo Yixuan kung hindi ba raw alam ng ating bida na anak niya ang freshman na si Lu Sheng. Tumawa na lang si Fang Ping sa naging reaksyon ni na Tang Feng at Luo Yixuan. Naisip ng ating bida na binibigyan niya nga lang daw ng pagkakataon ng anak ng mga ito na kumita ng maraming points. Mukhang sayang nga lang daw pala ang kanyang effort dahil nagalit pa ang mga ito sa kanya. Napapalibutan man si Tang Wen pero nagagawa pa rin itong matalo ang mga estudyante na sumusugod sa kanya. Nag-focus si Lu Sheng sa pagdepensa para magawa niyang tumagal ng kalahating oras. Sumuko na agad si Gu Longfei matapos siyang unahin ng mga lalaking estudyante na naiinggit sa kanyang kagwapuhan. Tinanong ni Fang Ping kung bakit naroon na naman daw sa logistics department si Li Changseng. Mukhang maraming araw ngayong tinatrabaho ang kanilang School of Weaponry kaya naroon ito para tumakas sa mga gawain. Tumugon naman si Li Changseng nang naroon nga lang daw siya dahil kulang pa sila sa tauhan. Sinabi niya na makakatanggap nga raw ang ating bida ng 800 academic points bilang reward sa pagsali nito sa natapos na digmaan. Mas malaki pa nga raw sana ang makukuha ng ating bida pero kinailangan nga raw nilang magbawas sa lahat ng mga martial artist dahil sa ibibigay nilang kompensasyon sa mga miyembro ng military na namatay habang nakikipaglaban. Tumugon si Fang Ping nang naiintindihan niya raw ito, masaya na nga raw siyang makakuha ng kahit na anong reward. Sinabi ni Li Changseng na may puso rin naman daw pala ang ating bida. Binanggit ni Fang Ping na bukod daw sa makukuha niyang 800 points ay mayroon pa rin siyang 500 points mula sa Martial Arts Society. Kumita rin daw ng 3,000 points ang Yuan Fang Loaning System sa loob ng 3 buwan at mayroon nga raw siyang kabahagi na 300 points mula sa kinita nito. Nagulat si Li Changseng nung makita nito na umabot ng 4,600 ang academic points na matatanggap ng ating bida kapag idinagdag ang 1,000 points para sa pag-breakthrough nito sa rank 4 at ang 2,000 points na reward sa ibinigay nitong impormasyon. Naisip ni Li Changseng na napakahusay nga raw ng ating bida sa paggawa ng pera. Isang beses pa nga lang daw itong nakakapasok sa loob ng catacombs pero mas malaki na raw agad ang kinita nito kumpara sa mga martial artist na ilang taon nang nanggagaling doon. Pagkatanggap ni Fang Ping sa kanyang mga academic points ay agad na nadagdagan ng 32 million ang wealth value ng kanyang system.